Magandang araw. Sa ating aralin 10, ang ating paksa ay ang isip at ang kilos-loob. Ang pagkakaroon ng isip at kilos-loob ay katangian ng tao na ikinaba niya o natin sa iba pang nilikha. Dito nakasalalay ang paggamit ng kalayaan tungo sa tamang pagpapasya at pakikipagkapwa-tao. Dito sa Aralin 10, tatalakayin natin ano ba yung kahulugan ng isip at paano natin mapapaunlad ito. Gayon din ang kilos-loob. Ano ba yung kahulugan ng kilos-loob at ano ba yung mga pagsasanay na maaaring magamit natin sa ating kilos-loob. Ang tao ay natatangi sa lahat ng nilikha ng Diyos dahil sa taglay niyang isip at kilos-loob. Sa magitan nito, magiging makatarungan ang tao kung saan siya ay walang kinikilingan at pantay ang pagtugon niya na may pagmamalasakit sa pangangailangan ng kanyang kapwa. Maging ito ay kasama niya sa tahanan, sa pamayanan, sa paaralan, dahil dito maunawaan niya ang tama at mali. So, ano ba yung kahulugan ng isip? Ayon sa paliwanag ni Torre, ang kaalaman o impormasyong nakalat ng pandaman ng tao ay pinalalawak at inihahatid sa isip upang magkaroon ito ng mas malalim na kahulugan. Ang isip ay may kapangyarihang manghusga, mga tuwiran, magsuri, mag-alaala at umunawa ng kahulugan ng mga bagay. May kakayahan din itong tumuklas ng katotohanan. Ang isip ay may kakayahang mag-isip, alamin ang diwa at buod ng isang bagay. Hindi lang isang bagay, isang pangyayari, isang sitwasyon. Ang isip ay may kapangyarihan ding umalam, umunawa at gumawa ng mga sumusunod. So ito yung mga kakayahan ng isip. Humanap ng impormasyon, umisip at magnilay sa mga layunin. Ano ba yung mga gusto makuha? Ano ba yung goal mo, objective mo sa buhay at kahulugan ng mga impormasyong nakalap. So hindi lamang konsepto, gamit ang isip, mas mabibigyan natin ng kahulugan, malalim na kahulugan, yung mga impormasyon o isang konsepto na ating nakuha. Alamin din ang mabuti at masama, tama at mali at ang katotohanan at ang hindi. Sa madaling salita, ang isip ay may kapangyarihang malaman at maunawaan ang isang bagay o knowing power. Ang isip din, ito ay kapangyarihang makaalam ng mga bagay na mahirap maunawaan, yung mga tinatawag natin mga abstract konsepto. Ang tao, dahil sa pagkakaroon ng isip, ay may kapangyarihang humatol, mag-isip, makaalam at umunawa sa kung ano ang nararapat na kilos. Inaalam ng isip ang katotohanan tulad ng hinahanap ng mata. Ng mata ang liwanag, ang katotohanan tungkol sa mga bagay at hindi ang katotohanan ng bagay. Ngayon naman ay dumako tayo sa pagsasanay ng isip. So una, paghahanap ng kahulugan at totoong layunin ng buhay. Pangalawa, pag-unawa at pagbibigay katwiran sa katotohanan at mga moral na alituntunin at pag-ugnay nito sa buhay. Pangatlo, paghusga at pagpapasya batay sa malinaw na pamantayan ng moralidad. Pang-apat, pag-unawa sa pangkalahatang katotohanan. Panglima, pagsusuri sa mga dahilan at epekto ng mga pasya at gawi. At ang pinakang last ay makatwirang paglutas sa mga suliranin. Ang pagpapaunlad at pagpapalawak ng isipan ay mahalagang salik sa pakikipagkapwa. Tandaan natin to, sa pamamagitan nito ay lalawak ang pangunawa ng isang tao sa nagaganap na katotohanan sa buhay. So may mga paraan ng pagsasanay, ng pagpapaunlad at pagpapalawak ng kaisipan. So una, maaari tayong magbasa or magsagawa ng mga pananaliksik tungkol sa mga bagay na maaaring kailanganin natin sa hinaharap. Yung mga bagay na tutugon sa totoong layunin natin sa ating buhay.
Kasunod, ano pa yung mga maaari na gawin upang masanay, mapaunlad yung ating mga kaisipan? So, maaari din tayo ng magsagawa ng mga panunood, ng mga makabuluhang panoorin sa television na makakadagdag din ng kaalaman tungkol sa iba't ibang bagay, sa mga science, ano ba, mga discovery, mga historical. So, maaari din yun. Ano pa, yung mga pakikisalamuha natin sa mga taong may kaalaman sa iba't ibang larangan. Yung mga pagdalo sa mga pagtitipong may kinalaman sa intelektuwal, moral, at espiritualidad na pagpapahalaga. Gayon din yung mga paglalaan natin ng oras at mga pagninilay ukol sa mga nagaganap sa araw-araw nating pamumuhay at pag-aaral ng mabuti at regular na pagpunta sa mga pampubliko at mga pribadong silid-aralan o silid-aklatan. Sa mga library, pribado man o pampubliko, makakatulong yun, na magsagawa ka ng mga pandaliksik at mga pagbabasa para mas mapaunlad mo o masanay mas lalo yung iyong isipan. Ano pa? Pakikinig sa mga payo ng mga magulang mo at gayon din ang iyong guro, pagsama sa mga kamag-aaral at kaibigan na may pagpapahalaga sa oras at sa pag-aaral. Maaari mo ding gamitin yung mga pagsasagawa para masanay ang iyong isipan o mas mapaunlad. Maaari ka din magsagawa ng mga desisyon na mas makabubuti sa sa karamihan ng tao o makatutugon sa kabutihan panlahat. Next is kilos loob. Dahil sa kamalayan at kakayahang kumuha ng buod o esensya ng mga bagay na umiiral, nabibigyang kahulugan ng isip ang isang sitwasyon. Ibinibigay ng isip ang katwiran bilang isang kakayahan upang maimpluwensyahan ang kilos loob. Ang kilos loob ay may kapangyarihang gumawa ng mga sumusunod. So ito yung mga ginagawa ng kilos loob. Na tinatawag nating kilos loob? Malayang pumili ng gustong isipin o gawin. Umasam, maghanap, mawili, humilig sa anumang nauunawaan ng isip na gawin, maging mapanagutan sa pagpili ng aksyong makabubuti sa lahat. So malaki ang ugnayan niya sa isip. So dito, sa kilos loob, ito yung kalayaan mo na umisip. And gayon din, nakapag-isip ka na ng isang konsepto, dito din napapaloob yung pagiging mapanagutan mo dun sa isip na yung nabuo mo, yung naisip mong konsepto na maaaring makabuti sa lahat o makasama sa lahat. Sa madaling salita, ang kilos loob ay ang kapangyarihang magpasya sa dapat ikilos ayon sa impluwensya ng isip. Ang hadikain ng kilos loob Ang adhikain ng kilos loob ay kabutihan. Naiimpluwensyahan ng isip ang kilos loob na hindi kikilos sa mga bagay na hindi nito alam. Sa simula, aakalain mo na ang isip ang ugat ng pagpili at tungkulin ng isang tao. Subalit, habang ang kilos loob naman ay sumusunod sa isip, ito ay ang pagpapahintulot sa isip na manatili sa kung ano ang nararapat at iyan ay ang kabutihan. Ang isip ay tulad na lamang ng isang spotlight na nagbibigay liwanag. At ang kilos loob naman ay tulad naman ng isang kamay na pumipigil sa direksyon ng isang spotlight. At ano naman kaya yung mga pagsasanay ng kilos loob katulad na lamang ng sinabi natin kanina sa isip, may mga pagsasanay din ang kilos loob. Una, yung pagmamahal sa kapwa, sa Diyos at sa kapwa. Pangalawa, pagpili ng pinakamabuti, pangkalahatang katotohanan at moral na pagpapahalaga. Pangatlo, pagdaan sa masusing proseso ng pagpapahalaga at pagpapasya bago isakilos. Yan, napakahalaga niyan. Pang-apat, pagkilos bunga sa malayang pagpapasya. Kasunod ay ang paggamit ng kalayaan ng may pananagutan sa kalalabasan ng pasya o kilos. Next is yung pagdisiplina sa sarili at pagkontrol sa mga emosyon kung kinakailangan. Kasi pag halimbawa at hindi natin nakokontrol yung ating emosyon, nakakapagbitaw tayo, nakakapagsagawa tayo ng isang pasya o isang desisyon na hindi nakatutugon sa kabutihang panlahat. Next is yung
pagsusumikap, pagtitiis at pagtiwala sa iyong ginawang desisyon. Kasunod ay yung pagkakaroon ng determinasyong magbago upang umunlad at pagsasabuhay ng mga pagpapahalaga at bertud. Katulad nga ng sabi ko, ang adhikain lamang ng kilos loob ay ang kabutihan. Ito ay kapangyarihan mo magpasya nang dapat ikilos ayon sa impluwensya ng isip. Na yung dapat, yung gagawin mong kilos o pasya is swak sa kabutihan at para sa kabutihang panlahat. So may kasabihan ding may hirap maging tao, madaling maging tao, mahirap magpakatao. Ang pagpapakatao ay yung paggamit ng isip at kilos loob. Nag-iisip bago kumilos at isinasaalang-alang ang kabutihan ng sarili at kapwa bago magpasya. Dito sa ating unang gawain sa Aralin 10 o Week 10, so gagawa lamang kayo ng Venn diagram. Yan, sa may format naman. So, iisip kayo ng pagkakatulad at pagkakaiba ng isip at kilos loob. And then yun, binanggit ko kanina, yung mga pagkakatulad nila, ang aanhin nyo na lang is yung mga katangian ng isip at mga katangian ng kilos loob. Do sa 1, 2, 3 dito sa isip, katangian ng isip, then sa kilos loob, 3 din, and then sa gitna, yung pagkakatulad nila. Yan. Sa activity, bilang 10.2, meron kayong gagawin sa inyong aklat, kopyahan at sagutan ng mga gawain B. B lamang ha. Sa pahina 53 ng inyong aklat, isulat ang sagot sa inyong sagutang papel. And sa pagtataya naman, sa aklat din po yun kukunin, sagutan ang pagtuklas sa pahina 52 ng inyong aklat, isulat ang sagot sa inyong sagutang papel. And then, for reflection natin, basahin mabuti ang pahayag sa ibaba pagkatapos sa ipaliwanag ito ng hindi hihigit sa 10 pangungusap. So magbalik tanaw sa nakaraan, magtala at ipaliwanag ang isang pangyayari sa iyong buhay kung saan nagamit mo ang iyong isip at kilos loob sa wastong pagpapasya. At yung pagpapasyang nakakabuti sa lahat. So that's all for today.